Bahay sa Barangay Talamban, Cebu City bumigay. Bumigay ang isang bahay sa Barangay Talamban, Cebu City kasunod ng pagguho ng lupa bunsod ng walang humpay na pag-ulan Miyerkules, September 13, 2023. Walang naiulat na nasaktan sa insidente at nailikas na ang mga tao sa lugar, ayon kay punong Barangay Dario Arcilla. Tinitingnan ni Arcilla ang pagdedeklara ng state of calamity sa kanilang komunidad, kasunod ng matinding pagbaha sa ilang lugar na nakaapekto sa daan-daang residente at ari-arian dahil sa malakas na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Sinabi ng mga residente sa lugar na sanay na sila sa pagbaha, ngunit noong Martes ay pinakamalala ang insidente. Batay sa salaysay ni Arcilla at ng mga apektadong residente, umabot sa dibdib ang tubig noong isang araw at hamupan na hanggang tuhod hanggang sa oras ng press kahapon. May kabuuang 360 residente, karamihan ay mula sa ibabang bahagi ng sitio na Sipit, ang naapektuhan ng baha, ayon sa survey mula sa Department of Social Welfare and Services ng lungsod. Ilan sa mga ari-arian ng mga residente at iba pang gamit, kabilang ang isang multi-cab at 2 motorsiklo, ay nasira rin matapos gumuho ang bakod ng hindi pinangalanang subdivision habang may ilang sasakyan din na nagkaroon ng ilang mekanikal na problema dahil sa pagbaha. Iyon ang pangalawang beses na gumuho ang isang bakod ng subdivision, kahit na ang 2 insidente ay nangyari sa magkaibang lugar. Idinagdag ni Arcilla na magkakaroon din sila ng pagpupulong kasama ang iba pang opisyal ng barangay para pag-usapan ang kalagayan ng mga apektadong residente at kung anong tulong ang maibibigay nila sa kanila. Sa ngayon, nakapagbigay na ng food packs ang mga barangay officials sa mga apektadong residente kasama ang DSWS nang hindi bababa sa 3 araw. Naibigay na rin ang pansamantalang tirahan sa ika-4 na palapag ng barangay hall sa mga residente, ngunit karamihan sa kanila ay piniling umuwi dahil sa takot na mawala ang kanilang mga mahahalagang gamit. Gayunman, sinabi ni Arcilla na patuloy silang magdadala ng pagkain sa kanila at handang tumulong sa kanila sakaling kailanganin silang muling ilikas. Samantala, iniulat ng CTS Disaster Risk Reduction and Management Office na ang nasipit area, Gaisano Country Mall at bahagi ng Mambaleng ay patuloy na nakakaranas ng bahagyang pagbaha, ngunit ang mga kalsada ay madadaanan pa rin.